Mga idol, baka gusto nyo pong suportahan ang monthly nating channel through membership. Magkakaroon po kayo ng access sa isang napakaangas na manhwa na kasalukuyan din nating ni-recap. Maraming salamat po. Biglang bumagsak mula sa langit ang isang freakang sky carriage. Ang mga taong nasa loob ay walang ideya at natakot. Tulong! Mabilis na sinunggaban ni Yipyang ang lumilipad na beast sa buntot nito, mahigpit na nakahawak para sa kanyang buhay. Para siyang baliw na ang lungsod na ito. Ang mga lumilipad na beasts ay wala ng kontrol. Tumingin-tingin si Yipyang at Bam Ulong, kailangan kong ayusin ang gulong ito agad. Nagbalik siya sa barrier thing kanina. Hinayla ni Yipyang ang lumilipad na beast at sinabi, "Una, ilabas natin ang mga taong ito sa dragon carriage." Ang dalawang disipulo ay sumigaw, "Shifu!" Ang lahat ay nagpalakpakan sa tuwa. Lumingon si Yipyang at dahan-daang lumapag sa lupa. Nilapitan ni Yipyang ang dalawang disipulo niya at inutusan si Lingtong na ipadala ko na ang mga tao upang imbestigahan ang sanhi ng hindi maipaliwanag na landmine thing. Ingatan ninyo ang mga taong ito. Agad sumunod ang dalawang babae. Pagkatapos ay agad siyang lumipad. Lumipad si Yipyang sa kalangitan at inihayag, "Pupunta ako upang magligtas pa ng mas maraming tao." Pinanood ng dalawang disipulo ang papalayo nilang master habang bumubuntong hininga, Shifu ay napakagaling. Samantala, sa Yan City, ang napakahalagang 100 million grain depot ay nasusunog. Sumisigaw ang mga tao, o hindi. Ang sunog ay nagsimula sa isang landmine. Ang 100 million grain depot ng Yan City ay nasusunog. Bilasan ninyo, patayin ang apoy. Nagngangalit ang apoy. Nag-iiyakan ang mga tao sa takot, ang grain depot ng Yan City ay toast. Ang Humanities Western Front ay mapapahamak na ngayon. Ang buong grain depot ay nilamon ng apoy habang maraming bumbero ang nakulong sa loob. Patuloy pa rin silang buong tapang na nilalabanan ang apoy, ngunit pagkatapos ay may nagsabi, "Number 5, magpahinga ka muna." Ang napakalaking grain depot na ito ay sabay-sabay na nasusunog. Napakatindi ng apoy, hindi natin ito kayang patayin. Lahat ay pagod na at naghahabol ng hininga. Hindi nga tayo makakatakas. Sabi ng isa pang sundalo, "Hindi ako natatakot. Ang Yipyang Army ang bahala sa aking asawa at mga anak." Ngunit sa sandaling iyon, ang bumbero na si 7th Sister Xiang ay buo pa rin ang loob na magwisik ng tubig sa apoy. Sabi niya, "Hindi tayo pwedeng sumuko. Kung susuko tayo, ano ang mangyayari sa Humanities Western Front?" Biglang nagliyab muli ang apoy. Si Number 7, habang umiiwas sa apoy, ay bumagsak at napaupo. Ngayon ay ganap na silang napapalibutan ng apoy. Si Number 7, na nakahiga sa lupa, ay nag-iisip, ang sama. Biglang umulan ng malakas. Napansin din ito ng mga sundalo. Tumangala sila at sinabi, "Ulan." Seryoso, umulan. Walang saysay. Ang apoy na ito ay napakatindi, kahit isang megastorm ay hindi ito mapapatay. Dumilim ang langit at ang ulan ay patuloy na bumabagsak ng mas malakas at mas malakas. Si Number 7 ay nakatitig lang sa kalangitan, ganap na. Tulala, sa itaas, si Yip ay umuulan upang mapigilan ang apoy. Pagkatapos niyang gamitin ang kanyang intermediate water magic skill, Dragon Elephant Raging Dance, nagtawag si Yipyang ng maraming water dragons upang bombahin ang apoy. Ang 4 na water dragons ay sumunod at nagsimulang magwisik ng tubig sa lahat ng dako. Para itong mahika, kung saan tumama ang tubig, nawala ang apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng apoy sa lugar ng imbakan ng butil ay nawala. Si Yipyang ay nakatayo sa gitna ng kalangitan na dahan-daang lumiwanag. Pagkatapos ay lumapit siya kay Number 7. Tumangala si Number 7 at nagtanong, "Nananaginip ba ako?" Nawala ang apoy na ganoon lang at 1,000,000 tonelada ng butil ang naligtas. Lumukso si Yipyang at tumayo sa tabi ni Number 7. Ginamit niya ang small healing art upang ayusin ang mga pinsala ni Number 7. Ang mga sundalo ay nagsabi, "Wow! Kaya niya ring magpagaling. Halos isang Diyos siya. Ang mga Diyos ay kayang gawin ang lahat, siguro." Nagtanong si Yipyang, "Ikaw si Number 7, tama? May disipulo ako na tinatawag ding Number 7. Ang galing naman ng pagkakataon." Sa pagkarinig nito,
nagulat si number 7 at nagtanong, number 7. Naalala niya si number 7 bago pumunta sa front lines. Sinabi ni Xiang Yang, baka hindi ako makabalik mula sa misyong ito. Napakasaya ni number 7 at sinabi, ikaw ang master ni number 7. Buhay pa rin si number 7. Sumagot si Yip Yang, buhay siya, at kailangan mo ring mabuhay. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi ni Yip Yang, kailangan kong umalis, at lumipad. Pinanood ni number 7 siya na lumipad at naisip, ang master ni number 7 ay napakagaling. Ang Yan City ay ligtas. Sa gitnang bahagi ng Yan City, isang bulkan ang sumasabog ng napakalakas. Ngayon ay nag-uusap ang dalawang demonyo. Siguro ay pinuprotektahan ng kalangitan ang sangkatauhan. Pinatay ng ulan ang apoy. Biglang dumilim ang mukha ng matabang demonyo. Sabi niya, ngunit ang tunay na panganib ng sangkatauhan ay nagsisimula pa lang. Tiningnan nila ang bulkan sa harap nila at sinabi, sa pagkakataong ito, ang Demon World ay nagbayad ng malaking halaga. Ginigising ang sinaunang bulkan na natutulog sa loob ng libu-libong taon sa ilalim ng Yan City upang pakawalan ito. Hindi sila nag-atubiling mag-trigger ng Earth Mine. Sa sandaling ito, sa loob ng bulkan, ang Magic Circle ay na-activate. Ang sinaunang bulkan, sa sandaling sumabog ito, ang Yan City ay ganap na masisira at ang huling milyong tonelada ng butil ay masusunog. Ang Human Western Defense Line ay magtatapos. Sinabi ng payat na demonyo, ito ang magiging simula ng tunay na paglipol ng demonyo. Anuman ang presyong bayaran natin, dapat nating sirain ang activation formation at pigilan ang pagputok ng sinaunang bulkan. Biglang, sa likod ng dalawang demonyo, isang boses ang umalingaw, ito ang dapat gawin ng Liang Jun. Lumingon ang dalawang demonyo at tiningnan at sinabi, ang maalamat na General Number 6. Wise, cold-blooded demon slayer, ang damdamin ng Liang Jun. Ang dalawang demonyo ay hindi inaasahang sinabi, lalaki pala siya. Sumagot si number 6 sa kanila, Lord Poor Ghost, Evil Ghost, kapag ang sangkatauhan ay nasa bingit ng buhay at kamatayan, dalawang matatanda ang dumating upang tumulong. Labis na nagpapasalamat ang Liang Jun. Sinabi ni number 6, sa pagkakataong ito, nagpadala ang Demon World ng di mabilang na mga halimaw upang bantayan ang bulkan na malapit ng sumabog. Naalala niya ang lahat ng nagsisikap pumatay sa mga demonyo at sinabing, naghintay lang ng isang malakas na pagsabog upang maging death knell para sa sangkatauhan. Seryosong sinabi ni number 6, dapat nating patayin ang bulkan bago ito mangyari. Sabi ni Poor Devil, Evil Devil, gamit ang kanyang divine sense upang i-scout ang battlefield, tingnan natin muna ang sitwasyon ng kaaway, tama. General number 6, wala bang number 7 general sa Liang Army din? Si number 6, na nagbalik tanaw sa nakaraan, ay nagsabi, sa totoo lang, ang mga sundalong may numero tulad namin ay lahat ng mga ulila na nakaligtas sa digmaan laban sa mga halimaw. Si number 7 ay isang firefighter. Nagpakasakit siya sa battlefield. Nagtanong si Poor Devil, so, General number 6 ay paprotektahan ang Yan City para sa kanyang mga fallen comrades. Sumagot si number 6, tama. Ipinangako ko sa kanya. Naalala ni number 6 ang araw ng expedition. Nakita ni number 7 si number 6 at nagtanong ng may pagtataka, bakit ka narito? Awkward na sinabi ni number 6, paumanhin, hindi ko magagamit ang aking mga pribilehyo upang manatili ka at magpagaling sa halip na pumunta sa front lines. Sumagot si number 7, okay lang ako, sundalo lang. Number 6, napakatalino at kalmado mo. Mayroon kang karunungan. Pagkatapos ay tumalikod siya at sinabi, anuman ang mangyari, dapat mong tandaan na ipinanganak ka upang gumawa ng malalaking bagay. Kailangan ng Liang Army ang mga taong tulad mo upang magkaroon ng pag-asa na talunin ang mga demonyo. 10 araw pagkaraan, isang sundalo ang bumalik na may balita, Sir, si number 7 ay malubhang nasugatan at naiwan sa battlefield. Namatay siya sa labanan. Sa pagkarinig nito, sinabi ni number 6, ito ang pahingahan ng mga batang sundalo na ipinagmamalaki niya. Tahimik na umiiyak si number 6, masakit ang puso niya. Naiisip niya, ipinanganak upang gumawa ng malalaking bagay.
Laging kailangang unahin ang mas malaking larawan. Ano ba? Tumangala siya sa kalangitan. Pagkatapos ay naisip niya ang kanyang mga kasamahan na lumaki kasama niya. Para saan ang lahat sa huli? Hindi ko siya nailigtas. Biglang may sumugod upang mag-ulat, "Ulat, sir." Sa unahan, sa lugar ng usok ng bulkan, ang mga regular na sundalo ay nagsisimulang gumalaw ng mabagal. Umasa lamang sa ilang elite soldiers sa tuktok ng martial realm, magiging mahirap na makalusot. Napakakapal ng pila. Sinabi ni Evil Devil, napagmasdan ko na ang sitwasyon ng kalaban sa Yan City. Mayroong isang dambuhalang fly Great Wall sa harap natin, ngunit mapipilitan lang tayong dumaan. Poor Devil, turn muna. Sa pagkarinig nito, sinabi ni Poor Devil, malaki ang magagastos nito. Sana ay maganda ang kabayaran ng Liang Army sa akin. Sumagot si number 6, hanggat maprotektahan natin ang Yan City, babayaran ka ng doble ng Army, Lord Poor Devil. Sa pagkarinig nito, sinabi ni Poor Devil, para maiwasan ang pagkalugi, kailangan kong pigilan ang pagputok ng primordial volcano na ito. Malaki ang gagastusin ko. Ikan-away ni Poor Devil ang kanyang kamay gamit ang kanyang Super Scatter Beam Soldier Summoning Technique. Agad na lumitaw ang maraming pilak-abo na beam soldiers. Sila ay sumugod pasulong, sinasaksak at hinahak ang mga demonyo. Nasaan ang tigil? Biglang, isang grupo ng mga primordial demon apes ang sumali sa away. Nakilala sila ni Poor Devil. May mga demon apes din. Sumingit si Evil Devil, tingnan mo doon, may mas nakakagulo pa sa kalangitan. May bagong lumitaw sa kalangitan. Lumalabas na ito ang top 3 nanogram 7 Great Calamity Demons. Nagsimula silang magyabang pagdating pa lang. Ang laro ay nagsisimula. Ang Calamity Demon of Gluttony ay marahang umungal, pagkatapos ay ginamit ang Ape's Heavy Slam. Pagkatapos ay binagsak niya ang isang mapanirang Earth Shatter attack sa ibaba. Ang mga sinuntok niya ay naging durog. Sino man ang hindi nakatakas sa oras ay nawala sa kanyang isang atake. Sinabi ng Calamity Demon of Lost, Ape, dahan-dahan. Mahaba pa ang labanan, huwag mong gamitin lahat ng lakas mo ng sabay-sabay. Ang mga beam soldiers ni Poor Devil ay nagkawasak-wasak sa atake. Ang Calamity Demon of Greed ay nagsalita, Ape ay mahilig magpakitang gilas sa kanyang mga pag-ungol. Pagkatapos ay naglunsad siya ng isa pang atake at sinabi, napakabobo. Ang kanyang whirlwind ay nagpadala sa mga sundalo na lumilipad sa takot. Sumigaw ang Calamity Demon of Gluttony, T***ta. Pagod ka na bang mabuhay, naglakas loob na nakawin ang aking biktima. Nakita ito, sinabi ng Calamity Demon of Greed, putulin mo ang kalokohan. May di mabilang na tao sa Yan City, tiyak na sapat para sa inyong lahat upang pumatay. Hawakan lang ang linya at hintayin na mag-alay ang mga tao sa kanilang sarili. Sabi ng Calamity Demon of Lost, nagtatalo ba sila? Ang Yan City ay may di mabilang na tao, tiyak na sapat para sa inyong lahat upang pumatay. Hawakan lang ang linya at hintayin na mag-alay ang mga tao sa kanilang sarili. Si number 6, na nanunood mula sa ibaba, ay nagsabi, iyan ang top 3 calamity sa 7 calamity demons ng Demon Realm. Ang top 3 ay mas malakas kaysa sa bottom 3. Marami itong magiging problema. Idinagdag ni Evil Devil, ang tunay na malaking problema ay hindi ang tatlong iyon. Gaano man katindi ang tatlong malaking kalamidad, kumpara sa Yuan Calamity, sila ay parang isang speck ng alikabok sa gilid ng isang planeta. Bigla silang lahat ay nagulantang, nagtataka kung ano ang nangyayari. Biglang lumitaw ang isang figure sa tuktok ng bundok sa gitna ng mga baging. Ito ay ang Seven Sins Demon Yuan Yu. Ang Berserker ay karaniwang natutulog dahil sa sandaling magising siya, ito ay Destruction Mode activated. Sisirain niya ang lahat sa ilalim ng kalangitan. Isang tambo lang ng martilyo ni Yuan at sisabog ang lupa doon. Bukod sa kanyang nakakatakot na Rage Hammer, ang kanyang katawan ay napakatigas din. Sinasabi nila na isang hukbo ang pumaligid sa kanya sa loob ng 7 araw at 7 gabi nang hindi man lang nasisira ang isang buhok sa kanyang ulo, at pagkatapos noon ay nakatayo pa rin siya ng tuwid. Ang kanyang dalawang underlings ay naging milyong beses na mas malakas sa pamamagitan lamang ng pagiging malapit sa kanya,
halos umabot sa kapangyarihan ng triple sins.